o gate ng San Roque Dam. Sa ngayon, isa na lang sa 6 na daluyan ng tubig ang bukas, kaya't humupa na rin ang tubig o baha sa ibaba. Pero noong kalakasan ng ulan, dulot ng bagyong Pepeng, lahat ng 6 na daluyan ng tubig bukas at dyan nagmula ang grabeng pagbaha na sumalanta sa maraming bayan ng Pangasinan. Nitong nakaraang linggo, muli nating nasaksihan ang puot ng kalikasan dahil sa bagyong Pepeng. Ang Ilocos Region, kasama na ang mga probinsya ng Pangasinan at La Union, sapul. Sa Pangasinan, halos nalunod sa baha ang buong probinsya. Ay, yung bahay ko nga, binutas ko ng hiro, doon na kami sa baba ng hiro. Maliban sa bagyo, ang isa pang itinuturong dahilan ng pagbaha, ang San Roque Dam. Wala kayong warning system dyan. Huwag mo naman kaming galitin dahil kawawa ni mga kababayan namin. Magsisinungaling ka pa rito. Nito lamang Martes, personal kong binisita ang kontrobersyal na dam. So engineer, saan po tayo papunta ngayon? Papunta po tayo ngayon sa dam through the dam surface. Okay. So that you will have the feel that the dam is safe. Okay, kasi may panic scare yung mga tao, di ba? Dahil Yes, akala ma'am. nila may crackdown. Ang San Roque Dam, ang 12th largest dam sa buong mundo. Ito rin ang pinakamalaki sa buong Southeast Asia at syempre pa dito sa Pilipinas. Nakakatulong ito sa irigasyon at sa paggawa ng kuryente. Pero para sa mga grabing sinalanta ng pagbaha, dahil sa pagpapakawala ng tubig mula rito, marahil hindi madaling maipaliwanag ngayon na hindi nila dapat ituring ang dam na kalaban. Mula sa mga spillway o gate ng dam, dumidiretso ang tubig sa Agno River. Katumbas daw ng tubig mula sa 2 Olympic-sized na swimming pool ang pinapakawalang tubig kada segundo. Pero ayon sa mga namamahala ng dam, kung hindi raw sila nagpakawala ng tubig, siguradong mas malaking delubyo raw ang nangyari. Yung nakikita nyo pong tubig na ito, that's around 935 to 950 million cubic meters. Kung wala po ang dam, nandyan na po ito sa baba. So sa ngayon po, nakatago dito sa loob ng dam na unti-unti pong nire-release ng San Roque para hindi mag-cause ng baha. 7 taon nang nag-ooperate ang San Roque Dam. 2 kumpanyang Hapon ang nagmeme-ari rito. Pero ang NAPOCOR o ang National Power Corporation ang nagbibigay ng utos kung kailan magpapakawala ng tubig mula sa dam at kung gaano karaming tubig o volume ang dapat ibawas mula sa reservoir. Basically, the reservoir elevation was full or close to being full. And so the national government had no other choice but to dispatch the plant basically with inflow matching outflow at the time. Dito makikita na all the 6 gates were open at 4.5 meters. Yun po yung taas ng water volume na nilabas. Kung hindi tayo magpapalabas ng tubig, aapaw yon. Ngayon, pag aapaw yon, dadaan dun sa ibabaw ng dam. Alam naman natin na yung dam ay gawa sa graba, gawa sa lupa. Ang mangyayari niyan, tatangayin ng tubig na pababa yung mga harang na yon, yung ginawang dam. Maliban sa Agno River, umapaw rin ang Buwed River na nasa boundary ng Pangasinan at La Union. Ito ang Agat Bridge na nag-uugnay sa mga probinsya ng La Union at Pangasinan. Sa aking pagkakatanda, ngayon lang ito halos bumagsak sa tindi na rin ng buhos ng ulan at baha sanhi ng Bagyong Pepeng. Sarado ang tulay sa lahat ng uri ng sasakyan, pero nadadaanan pa naman ito ng mga tao. Siyempre takot ako tinitingnan ko rin kung anong sitwasyon, kung malalaglag ako, dahan-dahan ako. Dahil hindi
madaanan ng tulay, napilitan kaming umikot sa iba pang mga bayan ng Pangasinan para marating ang aking probinsya, ang La Union. Alaska kung tawagin ang barangay na ito dito sa bayan ng Aringay sa La Union. Kilala ito sa kanilang masarap na seafood, lalo na ang kanilang bangus. Kung ilang sakuna trahedya na ang nalagpasan ng maliit na barangay na ito, ngayon lang sila nakakita ng ganito kalakas na ulan at pagsalubong ng tubig dagat at ang tubig na galing sa bundok. Kaya ma'am, tinating alas kapay ma'am. Dahil tinating kumadapal-balay dyan. Yung iba, dahil dyan balay. So ano ho nangyari? Ilan may mga namatay ho ba dito? Wala ma'am. Mabuti wala ho. Ano lang, may mga nasira lang na bahay? Sira na bahay at saka yung mga dinadaan na lubak-lubak na kuwan ma'am. Yung mga parang dinadaanan ng tubig lang ma'am. Sa iba pang mga bayan sa aming lalawigan, kabi-kabila ang mga establisimentong gumuho. Nagkalat ang basura. Ang sementeryo sa bayan ng Kaba, tila nagkarambola ang mga nicho. Papaani pa naman yung mga palay. Medyo marami-rami rin yung nawasak. Pero at least ito lang yung damage dito. Walang baha, walang landslides. Medyo hirap nga lang yung ani para dito sa crop season na to. Sa bayan ng Bawang, dahil sa flash flood, gumuho ang mga pader ng preso. Noong kasagsagan daw ng pagbaha ng tubig at putik, ang humigit kumulang 70 mga preso pati na ang kanilang mga gwardya sama-samang umakyat sa bubong para makaligtas. As in talaga na kung sino ka na lang dyan nakatabi ko, yakap-yakap na kami kasi hindi naman kami pwedeng magkumpul-kumpul lahat. Kung sino yung gwardya doon sila nagkumpul. Kung sino naman yung isang gwardya doon naman siya. Katunayan, ni isa sa mga preso, walang nangahas pumuga. Buo naman yung number ng inmate ko. Walang tumakas, walang casualty, walang namatay. Saan nyo sila nakuha po? Pero ang pamilyang ito sa barangay Mamateng Norte, sa munisipyo ng Nagilian, naging bilanggo ng rumaragasang tubig at putik. Nabaon sila ng buhay. Nang may biglang kumatok, "Papang, tay, patay ng aking mga pamilya," sabi niya. Bigla kami nag-iyakan na. Sabi niya, patay na silang lahat. Ang padre de pamilyang nakaligtas, hindi pa rin makausap. Ang puneraryang nag-ayos ng mga bangkay, pagmamay-ari ng aking kaklase noong elementary, si Joseph Cesar Gonzales. Sa kanila raw dinala ang halos lahat ng mga nasawi naming kaprobinsya. Kailangan talaga na gawin natin tumulong. Obligasyon ko na yan, ang misyon ko sa buhay, na kailangan naman na ipalibing ng maayos kahit na walang pera o kahit na walang kamag-anak. Ang embalsamador na si Frank, siya na raw mismo ang dumarayo sa mga lugar ng mga biktima. Dala namin po yung mga gamit namin at sobrang bigat po. Kahit ganun po, marami naman pong tumulong sa amin na Sa araw na ito, binalikan ni Frank ang burol ng mga pamilyang nasawi sa landslide. Pero dahil sira ang tulay papunta sa barangay Mamateng, nagbalsa si Frank para makatawid sa ibayo. Matapos ang halos isang oras ng paglalakad,
Nakarating si Frank sa burol. Sa mga panahong katulad nito, ang mahalaga raw, pagtutulungan at pagdadamayan. Ngayon, panatag na yung kalooban namin kasi nasa rest and peace na sila, mapayapa na. Kaya kami rin na pamilya nila, parang wala nang mabigat na problema kasi natulungan na nila kami. Bugbog sarado ang malaking bahagi ng ating bansa ngayon dahil sa magkakasunod na mga bagyo. Marami sa atin, kung hindi man nasalanta, may kamag-anak o kakilala namang pilit ngayong bumabangon sa kalamidad. Personal ang epekto sa ating lahat ng mga bagyong nagdaan. Kaya dapat mas masidhi ang pagnanais na siguruhing higit na mapaghandaan ang mga darating pang-unos, simulan sa pangangalaga ng ating kalikasan.